Alas 3 pa lamang ng madaling araw ay gising na si Mang Berto. Habang mahimbing pa ang tulog ng buong barangay, siya na may abala na sa maliit niyang pugon sa likod ng kanyang lumang bahay. Maingat niyang hinahalo ang harina, asukal, asin at lebadura sa isang lumang palanggana. Sanay na ang kanyang kamay sa paggawa ng pandesal. Halos 30 taon na niyang ginagawa iyon. Kaya kahit nakapikit, ay kaya niyang tansyahin ang tamang timpla. Sa bawat pagmasa niya ng kwarta, ay para bang kasabay nitong bumabalik ang mga alaala ng kanyang yumaong asawa. Noon, magkasama silang nangangarap na magkaroon ng malaking panaderya. Ngunit ang pangarap na yon ay naputol ng pumanaw ang kanyang kabiyak dahil sa matagal ng pagkakasakit. Napabuntong hininga si Mang Berto bago ngumiti. Hindi bale, basta't may tinapay pa akong maibibigay, may dahilan pa para bumangon. Bulong niya sa sarili. Pagsapit ng 5:00, kumalat na sa buong kanto ang mabangong amoy ng kanyang mga lutong pandesal. Isa-isa nang nagsidatingan ng kanyang mga suki. Magandang umaga sa iyo, Mang Berto. Masayang bati ni Aling Mila. Bit-bit ang lumang eco bag. Magandang umaga rin, Aling Mila. Ilang peraso ngayon ang bibilin mo? 10 lang muna. Mamaya na ulit kapag dumating na ang mga apo ko. Ngumiti lamang si Mang Berto habang inilalagay ang mga tinapay sa papel na supot. Hindi nagtagal ay dumating naman si Dindo, ang tricycle driver ng barangay. Mang Berto, pabili nga po ng 2 tinapay. Mamaya na lang ako magbabayad ha. Mahina kasi ang pasada kahapon eh. Tumawa si Mang Berto. Ikaw talaga, Dindo. Kunin mo na kapag may pera ka na lang. Salamat talaga, Mang Berto ha. Hindi kita makakalimutan. Mas gusto kong hindi ka magutom kaysa isipin ang bayad. Habang abala siya sa pagtitinda, napansin niyang may isang payat na dalagitang nakasilip sa gilid ng tindahan. Si Loisa iyon. Isang 16 na taong gulang na ulila na nakikitara lamang sa kanyang tiyahin. Alam ni Mang Berto ang sitwasyon nito. O Loisa, ikaw pala. Halika rito. Nahihiya itong lumapit. Mang Berto, wala po kasi akong baon. Ngumiti ang matanda at iniabot ang isang supot. May 4 na tinapay dyan. Kainin mo sa paaralan. Hindi ko po kayang bayaran. Hindi lahat ng tinapay ay kailangang bayaran, iha. Napaluwa si Loisa. Maraming salamat po. Habang naglalakad ang dalagita papalayo, ay lihim na may isang taong nakamasid sa eksena. Isang dalagang nakasuot ng isang simpleng itim na damit, may dalang mamahaling kamera at tahimik na kinukunan ng larawan ang bawat tagpong kanyang nasasaksihan. Siya si Bea. Lumaki siya sa marangyang buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang tinatamasa, matagal na niyang hinahanap ang mga kwentong may tunay na puso. Kaya naman madalas siyang maglibot sa iba't ibang lugar bilang isang freelance photographer. Upang kunan ng larawan ng mga ordinaryong tao na may pambihirang mga kwento. Hindi niya inaasang sa maliit na barangay na ito niya makikilala ang isang matandang tindero ng tinapay na walang sawang nagbibigay kahit kapos sa buhay. Lumapit siya sa tindahan. Magandang umaga po. Pabili nga po ng 5 pandesal. Ngumiti si Mang Berto habang iniabot ang bagong lutong tinapay. Mainit pa yan, iha. Inamoy ni Bea ang pandesal at napangiti siya. Napakabango po at parang ang sarap-sarap. Hindi lang sa tinapay nakukuha ang bango ng umaga. Nakangiting sagot ni Mang Berto. Mas sumasarap ang buhay kapag may kabutihang naibabahagi. Napatingin si Bea sa matanda. Hindi niya alam kung bakit tila tumimo sa puso niya ang simpleng katagang iyon. Pagkaalis niya, muli niyang sinilip ang larawan ng kanyang kamera.
Naroon si Mang Berto. Nakangiti habang iniabot ang libreng pandesal kay Loisa. Walang pag-aalinlangan. Walang kapalit na hinihingi. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, pakaramdam ni Bea ay may natagpuan siyang kwentong karapat-dapat hindi lamang kuhanan ng litrato, kung hindi pakinggan. At sa kanyang isip, isa lamang ang kanyang naging pasya. Babalikan niya ang matandang tindero ng pandesal kinabukasan dahil naniniwala siyang may mas malalim pang kwento sa likod ng mga ngiting iyon. Maagang ang bumalik si Bea sa maliit na tindahan ni Mang Berto kinabukasan. Hindi na lamang siya naparoon upang bumili ng pandesal. May kung anong kakaibang pakaramdam ang nagtutulak sa kanya na makilala pa ang matandang lalaki na tila hindi nauubusan ng kabutihang maibibigay. Gaya ng dati, bago pa sumikat ang araw, ay mahaba na ang pila sa tindahan. Habang iniabot ni Mang Berto ang mga bagong lutong pandesal sa kanyang mga suki, hindi nawawala ang ngiti sa kanyang mukha. Magandang umaga po. Bati ni Bea. Napalingon si Mang Berto at agad siyang nakilala. Oh, ikaw pala, iha. Mainit-init pa ang pandesal. Ilan ang sayo? 6 po. Habang inilalagay ni Mang Berto ang pandesal sa supot, napansin niyang nakasabit pa rin sa leeg ni Bea ang kamera nito. Mahilig ka palang kumuha ng litrato. Opo, photographer po ako. Ngumiti ang matanda. Magandang trabaho yan. Napapahinto mo ang oras sa isang larawan. Napangiti rin si Bea. Hindi niya inaasahang ganoon kalalim magsalita ang isang simpleng tindero ng pandesal. Pwede ko po ba kayong kunan ng litrato? Napakamot sa ulo si Mang Berto. Nako, iya. Matanda na ako. Marami ng kulubot ang mukha ko. Wala pong problema doon. Mas maganda pong kuhanan ang mga mukhang marami ng pinagdaanan. Napatawa ang matanda. Sige, kung gusto mo. Habang kinukunan niya ng larawan si Mang Berto, napansin niyang bawat customer ay may kasamang kwento. May isang matandang lalaki na kulang ang pambayad. O sige na ho, kumpletuhin niyo na lang po bukas, sabi ni Mang Berto. Isang batang lalaki naman ang bumili ng 2 pandesal gamit ang barya. Huwag kang mahiya, dagdagan na natin ng isa pa. Labis na humanga si Bea. Hindi ito palabas. Walang kamera noong una niya itong nakita kahapon. Ngunit ganoon na talaga ang ugali ng matanda. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Aling Mila. Nako Berto, bakit ka na naman namimigay? Paano ka kikita niyan? Ngumiti lamang ang matanda. Aling Mila, ang perang nawawala ay pwedeng kitain ulit. Pero ang pagkakataong makatulong sa taong nagugutom, baka hindi na bumalik. Tahimik na napayuko si Bea. Naalala niya ang kanyang sarili. Lumaki siyang hindi kailanman nag-aalala kung may kikitain kinabukasan. Samantalang ang matandang ito, kahit kapos, ay inuuna pa rin ng iba. Bandang 9:00 ay halos ubos na ang paninda ng matanda. Napansin ni Bea na wala pang kinakain si Mang Berto. Hindi pa po ba kayo mag-aalmusal? Tumawa ito. Sanay na ako, iha. Mauna muna ang mga bumibili. Sige po, ako na po ang bibili ng almusal ninyo. Umiling ang matanda. Wag na, kaya ko pa naman. Ngunit ilang sandali pa'y napansin ni Bea ang bahagyang panghihina ni Mang Berto. Napaupo ito sandali at napahawak sa dibdib bago muling tumayo na para bang walang nangyari. Nag-alala si Bea. Okay lang po ba kayo? Ngumiti ito. Matanda na talaga ako. Minsan sumasakit ang katawan. Hindi na kumibo pa si Bea, ngunit ramdam niyang may itinatago ang matanda. Bago siya umalis, palihim niyang iniwan ng isang maliit na sobre sa ilalim ng kaha ng tindahan. Hindi niya gustong malaman ni Mang Berto na nag-iwan siya ng pera roon. Subalit ilang minuto pa lamang siyang nakakalayo
nang marinig niyang may tumatawag. Iha! Iha! Humihingal na hinabol siya ni Mang Berto. Iniabot nito ang sobre. Nahulog mo ata ito. Hindi na nakapagsalita pa si Bea. Sa inyo na po sana ito. Umiling si Mang Berto. Hindi ako tumatanggap ng limos. Kung gusto mo akong tulungan, bumili ka na lang ng pandesal kapag gusto mo ha. Hindi napigilan ni Bea ang mapaluha. Sa unang pagkakataon, may nakilala siyang taong mas pinipiling maghirap ng marangal kaysa umasa sa awa ng iba. Habang papalayo siya, muling itinaas ni Bea ang kanyang kamera at kinunan ng larawan si Mang Berto. Nakangiti habang nililinis ang kanyang munting tindahan sa ilalim ng sikat ng araw. Sa isip niya, hindi na lamang ito simpleng proyekto. Isa na itong kwentong gusto niyang maiparating sa buong mundo. Ngunit hindi niya alam na sa mga susunod na araw, unti-unti ring mabubuksan ang lihim na matagal nang ikinukubli ng matandang tindero ng pandesal. Lumipas ang ilang araw, ngunit hindi nawala sa isip ni Bea ang matandang tindero ng pandesal. Halos araw-araw na siyang dumaraan sa maliit na tindahan ni Mang Berto. Hindi lamang upang bumili ng pandesal, kundi upang mas makilala pa ang taong unti-unti nang humahanga ang kanyang puso. Isang umaga, matapos maubos ang paninda, inimbitahan ni Mang Berto si Bea na maupo sa lumang bangkong kawayan sa ilalim ng isang punong mangga sa gilid ng kanyang bahay. Mainit ang araw. Magpahinga ka muna, iha, sabi ng matanda habang iniabot sa kanya ang isang baso ng malamig na tubig. Habang nag-uusap sila, dumating ang isang lalaking may puting buhok at bahagyang nakayuko ang likod. Uy Berto, magandang araw sa'yo, kamusta ka na? Masayang bati nito. Mang Raul, ikaw pala yan. Magandang araw din sa'yo. Tugon naman ni Mang Berto. Nagkamayan ang dalawang matandang tila matagal nang hindi nagkikita. Ito pala ang sinasabi mong photographer? Tanong ni Mang Raul habang nakangiti kay Bea. Opo. Magalang na sagot ng dalaga. Hindi nagtagal ay nagpaalam si Mang Berto. Sandali lang kayo ha. Bibili lang ako ng harina sa kabilang tindahan. Nang makaalis ang matanda, napatingin si Mang Raul kay Bea na tila may gustong sabihin. Alam mo ba ang tunay na kwento ni Mang Berto? Umiling si Bea. Hindi po. Hindi po kasi siya mahilig magkwento patungkol sa sarili niya. Napabuntong hininga si Mang Raul. Ganoon talaga siya. Mas gusto niyang ikwento ang kabutihan ng iba kaysa ang sarili niyang pinagdaraanan. Saglit siyang tumingin sa lumang pugon sa likod ng bahay. Noong araw, hindi lang maliit na tindahan ang meron si Mang Berto. Sa totoo lang, siya ang may pinakamagandang panaderya sa bayan. Nagulat si Bea. Talaga po? Tumango si Mang Raul. Araw-araw, mahigit 1,000 pandesal ang naluluto namin noon. Ako ang pangunahing panadero niya. Maganda ang takbo ng negosyo. Mabait ang asawa niya si Aling Rosa. Halos buong barangay ay doon bumibili. Napangiti si Mang Raul habang inaalala ang nakaraan. Ngunit maya-maya ay napalitan iyon ng lungkot. Hanggang sa isang araw, nagkasakit si Aling Rosa. Naging tahimik ang paligid. Kinakailangan niya ng mamahaling gamutan. Walang pagdadalawang isip si Mang Berto. Ibinenta niya ang panaderya, ang lupa, maging ang kanyang mga motorsiklo. Lahat para lamang mailigtas ang asawa. Napahawak si Bea sa kanyang dibdib. Pero hindi rin po ba siya gumaling? Umiling si Mang Raul. Hindi. Kahit ibinigay ni Mang Berto ang lahat ng meron siya, hindi pa rin niya nailigtas ang babaeng pinakamamahal niya. Napaluha si Bea. Simula noon, nag-iba na ang buhay niya. Nagsimula siyang muli gamit ang maliit na pugon na nakikita mo ngayon. Tapos hindi na po siya nag-asawa ulit? Hindi na. Ang sabi niya, sapat na raw ang alaala ng kanyang asawa para samahan siya habang buhay.
Tahimik na napatingin si Bea sa maliit na bahay ni Mang Berto. Hindi niya akalaing sa likod ng mga ngiting iyon ay may napakalalim na sugat na matagal nang kinikimkim. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik si Mang Berto, bitbit ang isang sako ng harina. Nako, mukhang napasarap ata ang kwentuhan ninyo. Napangiti si Mang Raul. Kaunting alaala lang. Agad namang iniba ni Mang Berto ang usapan. Halika Bea, tikman mo ang bagong recipe ng pandesal. Nilagyan ko ng kaunting keso. Tinanggap iyon ni Bea, ngunit habang nakatingin siya sa matanda, iba na ang kanyang nararamdaman. Hindi na lamang paghanga ang naroon. Ito ay malalim na paggalang sa isang taong piniling manatiling mabuti kahit paulit-ulit na sinusubok ng buhay. Sa kanyang pag-uwi, muli niyang tinignan ang daan-daang larawang nakunan niya kay Mang Berto. Ngunit sa pagkakataong iyon, isang pa siya ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi sapat na manatili lamang sa loob ng kanyang kamera ang kwento ng matandang tindero. Gusto niyang maipakita ito sa mas marami pang tao upang magsilbing inspirasyon na sa kabila ng sakit, pagkawala at kahirapan, may mga taong pinipiling manatiling mabuti. Hindi niya alam na ang desisyong iyon ang magiging simula ng malalaking pagbabago na magpapabago sa buhay ni Mang Berto. Kinagabihan, hindi makatulog si Bea. Nakabukas sa kanyang laptop ang daan-daang litratong kuha niya kay Mang Berto. Ang mga kamay nitong nababalutan ng harina, ang matamis nitong mga ngiti habang nag-aabot ng pandesal, at ang simpleng eksenang binigyan nito ng libreng almusal si Loisa. Habang isa-isang tinitignan ng mga larawan, lalo niyang nauunawaan ang sinabi ni Mang Raul. Hindi lahat ng bayani ay may kapa. Minsan, may hawak lang silang supot ng pandesal. Napangiti si Bea. Alam niyang panahon na para maibahagi sa iba ang kwento ng matandang naging inspirasyon niya. Kinabukasan, gumawa siya ng isang maikling artikulo sa kanyang social media page. Isinama niya ang ilan sa mga pinakamagandang larawan ni Mang Berto at isinulat ang kwento ng isang biyudong tindero ng pandesal na kahit salat sa buhay ay hindi tumigil sa pagtulong sa mga nagugutom. Hindi niya binanggit ang eksaktong lokasyon ng tindahan. Ang layunin lang niya ay hindi para kaawaan si Mang Berto, kung hindi upang ipaalala sa mga tao na may kabutihang pa ring nabubuhay sa mundo. Ilang oras lamang ang lumipas, nagsimula nang dumami ang reaksyon at mga komento. Nakakaiyak ang kwento niya. Sana marami pang katulad ni tatay, no? Nakaka-inspire. Siya ang tunay na mayaman. Pagsapit ng gabi, umabot na sa libu-libong tao ang nakakita ng post ni Bea. Marami ang nagbahagi nito hanggang tuluyan itong naging viral. Makalipas ang 2 araw, nakulat si Mang Berto nang biglang dumami ang bumibili sa kanyang mga paninda. Magandang umaga po. Kayo po ba si Mang Berto? Tanong ng isang babae. Opo, ako nga po. Kayo po palang nakikita namin sa internet. Sunod-sunod na ring dumarating ang ibang tao. May mga galing pa sa kalapit na bayan. Mang Berto, 2 dosena nga po ng pandesal. 4 na dosena naman po sa amin. Halos hindi makapaniwala ang matanda. Mabilis na naubos ang lahat ng kanyang paninda. Dahil doon ay napakamot siya sa kanyang ulo. Parang may piyesta ata ngayon na. Natatawang lumapit si Dindo. Hindi, Mang Berto. Sumikat po kasi kayo. Napailing ang matanda. Hindi ko kailangan ng kasikatan. Ang gusto ko lang may makain ang mga tao. At paano ba ako sumikat? Hindi ko alam yan. Samantala, tahimik lamang na nakamasid si Bea sa hindi kalayuan. Masaya siyang makita ang pagdami ng bumibili. Ngunit may kaba rin siyang nararamdaman. At hindi nga nagtagal, may ilang negatibong komento ang lumabas sa social media. Scripted lang yan. Ginagamit lang ng photographer ang matanda para sumikat. Content lang yan para dumami ang followers. Nang mabasa yun ni Bea, parang may kumurot sa kanyang puso.
Hindi niya kailanman ginusto ang kasikatan. Ang nais lamang niya ay maipakita ang kabutihan ni Mang Berto. Napansin ni Loisa ang lungkot sa kanyang mukha. Ate Bea, bakit parang malungkot po kayo? Ngumiti siya kahit pilit. May mga tao kasing hindi kaagad naniniwala sa kabutihan. Mula sa likuran ay narinig niya ang boses ni Mang Berto. Iya! Lumingon siya. Alam mo ba kung ano ang itinuro sa akin ng buhay? Umiling si Bea. Kapag gumagawa ka ng mabuti, huwag mong hintayin lahat ay palakpakan ka. Dahil ang mahalaga, alam ng Diyos at ng konsensya mong totoo ang intensyon mo. Hindi na napigilan pa ni Bea ang pagluha. Sa halip na magalit o sisihin siya, pinalakas pa ng matanda ang kanyang loob. Ngunit habang nagsasalita si Mang Berto, bigla itong napahawak sa dibdib. Napangiwi ito sa sakit. Mang Berto! Sigaw ni Aling Mila. Napitawan ng matanda ang supot ng pandesal. Unti-unti siyang nanghina hanggang sa tuluyan nang bumagsak sa semento. Nagkagulo ang mga tao. Mang Berto! Dindo, bilisan mo. Dalhin natin siya sa ospital. Sigaw ni Aling Mila habang umiiyak. Nanlumo si Bea. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang matanda. Sa isip niya, iisa lamang ang paulit-ulit na tanong. Huli na ba ang lahat para sa taong buong buhay na nagbigay ng pag-asa sa iba? Nag-uunahang tumulo ang luha sa mga mata ni Bea habang maigpit niyang hawak ang nanginginig na kamay ni Mang Berto. Hindi niya akalaing ilang sandali lamang matapos siyang palakasin ng loob ng matanda, ay ito naman ang nangangailangan ng tulong. Dindo, bilisan mo. Sigaw ni Aling Mila. Mabilis na isinakay ni Dindo si Mang Berto sa kanyang tricycle. Wala nang iniintinding pasahero o kita. Ang mahalaga ay makarating kaagad sila sa pinakamalapit na ospital. Tahimik ang biyahe. Tanging dasal lamang ang bumabalot sa bawat isa. Huwag po kayong bibitaw, Mang Berto. Umiiyak na bulong ni Bea. Bahagyang iminulat ng matanda ang kanyang mga mata at pilit ng umiti. Huwag kang mag-alala, Iha. Pagkatapos na yon, ay muli siyang nawala ng malay. Matapos ang halos 1 oras na pag-iintay sa emergency room, lumabas ang doktor. Kamag-anak po ba kayo ng pasyente? Nagkatinginan sina Bea, Aling Mila, Dindo at Loisa. Wala po siyang kamag-anak. Mahinang sabi ni Aling Mila. Pero pamilya na rin po ang turing namin sa kanya. Tumango ang doktor. Mabuti na lamang at naidala niyo po siya kaagad. Nakaranas po siya ng mild heart attack. Kailangan niyang magpahinga at iwasan ang sobrang pagod. Kung ipagpapatuloy niyang mabibigat na trabaho, maaari pong lumala ang kanyang kondisyon. Parang gumuho ang mundo ni Loisa. Kung hindi na po siya makakapagtinda, paano na po siya mapubuhay niyan? Ayun lang naman po ang pinagkakakitaan ni Lolo. Tahimik ang lahat. Alam nilang ang pagtitinda ng pandesal ang tanging pinagkukunan ng kabuhayan ni Mang Berto. Kinabukasan, habang nagpapahinga pa si Mang Berto sa ospital, nagtipon-tipon ang 4 sa maliit na tindahan. Binuksan ni Dindo ang lumang pugon. Hindi pwedeng mawalan ng apoy ang pugon ni Mang Berto. Napangiti si Aling Mila. Tama ka, Dindo. Lumapit si Loisa. Ako na po ang magpapalit ng pandesal. Si Bea naman ay nagsuot ng apron. At ako naman po ang tutulong sa pagmasa ng kwarta. Hindi sila mga eksperto, ngunit ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya. Ilang beses nasunog ang unang batch ng pandesal. Minsan ay sobrang alat, minsan naman ay kulang sa pagkakaluto. Natawa pa si Dindo. Kung natikman lang ito ni Mang Berto, siguradong papagalitan tayo. Nagtawanan silang lahat, ngunit sa bawat pagkakamali ay may natututunan sila. Unti-unti nilang nagawa ang pandesal na halos kapareho ng kay Mang Berto. Nang malaman ng mga taga-barangay ang nangyari, isa-isa silang dumating upang tumulong. May nagdala ng harina, may nagbigay ng asukal,
May nag-abot ng itlog. May mga estudyanteng tumulong sa pagbebenta. May mga dating tinulungan si Mang Berto na ngayon tumulong sa kanya at nagbalik upang suklian ang kabutihang minsan nilang natanggap. Tahimik na pinagmasdan niyo ni Bea. Doon niya lubos na naunawaan ng isang bagay. Ang kabutihan ay parang binhing itinatanim sa puso ng mga tao. Maaaring hindi ka agad ito namumunga. Ngunit darating ang araw na babalik ito ng mas masagana kesa sa inaasahan. Makalipas ang ilang araw, pinayagan ng makauwi si Mang Berto. Pagdating niya sa kanyang tindahan, talaga namang nagulat siya. Hindi lamang muling umuusok ang kanyang pugon. Mas mahaba pa ang pila ng mga bumibili kesa dati. Nakita niya sina Dindo, Aling Mila, Loisa at Bea na abalang-abala sa pagtitinda. Napaluha ang matanda. Anong ginagawa niyo? Lumapit si Loisa at niyakap siya. Hindi niyo po kami iniwan noong kami po ay nangangailangan. Kaya ngayon po ang pagkakataon naming alagaan kayo. Hindi na napigilan pa ni Mang Berto ang kanyang pagluha. Habang pinagmamasdan niya ang mga taong nagtutulungan sa kanyang maliit na panaderya, napagtanto niyang hindi pala siya nag-iisa sa laban ng buhay. At sa di kalayuan, may isang lalaking nakasuot ng maayos na polo at may dalang makapal na brown envelope ang tahimik na nagmamasid sa tindahan. Lumapit ito kay Bea at magalang na nagpakilala. Magandang hapon. Ako po ang abogado ng isang foundation. May mahalaga po sana kaming mensahe na nais pong ipaabot kay Mang Berto. Hindi alam ni Bea, ngunit ang pagdating ng lalaking iyon ang magdadala ng isang regalong babago sa buhay ni Mang Berto. Isang biyayang hindi niya kailanman inaasahang matatanggap. Tahimik ang buong tindahan nang lumapit ang lalaking may dalang brown envelope. Nakatingin dito sina Bea, Mang Berto, Aling Mila, Dindo at Loisa. Napawang nagtataka kung sino ito at ano ang sadya nito. Magandang hapon po. Magalang na bati ng lalaki. Ako po si Attorney Carlos. Kinakatawan ko po ang handog ng Pag-asa Foundation. Napakunot noo si Mang Berto. Pasensya na po pero wala po akong alam na foundation. Ngumiti ang abogado. Alam po namin. Pero may isang tao po ang nagpadala sa amin ng inyong kwento. Nabasa niya ang artikulo at nakita ang mga larawan ninyo. Labis siyang na-antique. Napatingin si Mang Berto kay Bea. Natahimik lamang at walang imik. Ilang araw po naming sinuri ang inyong kalagayan. Kinausap namin ang inyong mga kapitbahay at mga taong matagal na pong nakakilala sa inyo. Iisa lamang po ang kanilang sinasabi, na kayo raw po ay isang taong buong buhay na naglilingkod sa kapwa. Iniabot ng abogado ang envelope. Nais po kayong tulungan ng aming foundation. Dahan-dahang binuksan ni Mang Berto ang sobre. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang laman nito. Isang dokumento. Kasama po rito ang puhunan upang maipaayos po ninyo ang inyong panaderya. Makabili po ng bagong oven at mga kagamitan. At gusto rin po namin kayong magkaroon ng sapat na kapital upang muli kayong makapagsimula. Hindi ka agad nakapagsalita si Mang Berto. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang paulit-ulit niyang binabasa ang papel. Hindi ko po ito kayang tanggapin. Lumapit ang abogado at marahang umiti. Hindi po ito limos, Mang Berto. Ito po ay pasasalamat dahil sa kabutihang itinanim niyo sa napakaraming tao. Panahon naman na po para kayo naman po ang pagpalain. Hindi na napigilan pa ng matanda ang kanyang pagluha. Makalipas ang ilang buwan, muling nabuhay ang dating pangarap ni Mang Berto. Sa dating maliit na pugon, ay nakatayo na ngayon ng isang maayos at malinis na panaderya. May bagong oven, mas malawak na espasyo, at mas maraming klase ng tinapay. Ngunit may isang bagay na hindi kailanman nagbago. Tuwing alas 5 ng umaga, nakaupo pa rin si Mang Berto sa harap ng tindahan. Nakangiting bumabati sa bawat pumipili. Magandang umaga sa inyo! At gaya ng dati, may isang basket pa ring may nakapaskil na maliit na karatula. Nakasulat doon ang salitang,
Para sa mga walang pambili, kumuha lamang ng sapat. Libre ito. Ngumiti si Aling Mila habang pinagmamasdan nito. Kahit yumaman ka na, hindi ka pa rin nagbago. Napatawa si Mang Berto. Hindi naman ako yumaman. Kung ang tinapay ay para lamang sa may pera, wala nang saysay ang aking pinagdaraanan. Samantala, natupad din ang pangarap ni Loisa dahil sa tulong ng foundation at sa suporta ni Bea, nakapagpatuloy ito sa pag-aaral. Tuwing walang klase, tumutulong siya sa panaderya bilang pasasalamat. Si Dindo naman ang naging tagapamahala ng mga delivery, habang si Mang Raul ay muling naging panadero, gaya ng kanilang ginagawa noong kabataan pa nila. Si Bea ay patuloy na kumukuha ng mga larawan, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na lamang para sa kanyang trabaho. Kada umaga, kinukunan niya ng litrato ang mga taong nakangiting lumalabas sa panaderya ni Mang Berto. Isang araw, lumapit siya sa matanda. Maraming salamat po. Napangiti si Mang Berto. Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo, Iha. Kung hindi dahil sa isang larawang kinuhanan mo, hindi malalaman ng marami ang kwento ng simpleng tindero na tulad ko. Umiling si Bea. Hindi po ang larawan ang nagpabago sa lahat. Napatingin ang matanda sa kanya. Kayo po. Napaluha si Mang Berto. Sa gitna ng masayang umaga, muling may isang batang dumaan sa harapan ng panaderya. Halatang gutom at walang dalang pera. Hindi na ito pinagsalita ni Mang Berto. Iniabot niya rito ang 2 mainit na pandesal. Halika anak, kumain ka na muna. Tinanggap iyon ng bata nang may ngiti sa labi at pasasalamat. Habang pinagmamasdan ni Bea ang tagpong iyon, pinindot niya ang shutter ng kanyang kamera. Isang simpleng larawan, ngunit sapat upang ipaalala sa lahat na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laman ng bulsa, kung hindi sa kabutihang iniiwan sa puso ng ating kapwa. Ang kwento ni Mang Berto ay nagtuturo na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera o mga ari-arian, kung hindi sa kabutihang na ibabahagi natin sa kapwa. Tulad ni Mang Berto, ipinakita niyang kahit kapos sa buhay, ay may kakayahan pa ring magbigay ng pag-asa, pagmamahal at malasakit sa mga taong nangangailangan. Ipinapaalala rin ng kwento na ang bawat mabuting gawa ay parang binhing itinatanim. Maaaring hindi ka agad makita ang bunga nito, ngunit sa tamang panahon ay babalik ito ng higit pa sa ating inaasahan. Ang kabutihang ipinamalas ni Mang Berto sa mga tao ang naging dahilan upang siya naman ang tulungan ng siya ay nangangailangan. Higit sa lahat, itinuturo ng kwento na hindi kailangang maging mayaman upang maging pagpapala sa iba. Minsan, sapat na ang isang perasong tinapay, isang taos-pusong ngiti, at isang pusong handang tumulong upang mabago ang buhay ng isang tao. Palaging tandaan, ang kabutihan ay hindi kailanman nawawala. Ito'y naipapasa, lumalago, at nagiging inspirasyon sa bawat pusong handang magmahal at maglingkod sa kapwa. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo, at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? Comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga-saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.